Eskinita. Ngayon, nagdesisyon akong dumaan sa Eskinita, ang aking paboritong shortcut pauwi. Palagi akong dumadaan dito, mabilis, tahimik, at iilang tao lang ang naroon. Isa itong ruta na kabisado ko na ang bawat sulok, pero kakaiba ang gabing ito. Habang naglalakad ako, naramdaman ko ang presensya ng isang tao sa likuran ko. Nakakarinig ako ng mga yabag, ngunit alam kong wala akong kasama. Nilingon ko ang aking likod, ngunit wala akong makita. Tila ba lumulutang ang tunog ng mga hakbang sa hangin. Medyo kinakabahan, pinabilis ko ang aking lakad, pero kasabay nito, bumilis din ang yabag na naririnig ko. Bawat hakbang ko, lalo akong kinakabahan. Hanggang sa bigla na lamang akong huminto at lumingon. Doon, nakita ko siya, isang matandang babae, nakatayo sa dulo ng madilim na bahagi ng Eskinita. Nakabestida siyang kupas na at walang sapin ang kanyang mga paa. Tila ba hindi siya bahagi ng lugar na yon? Parang kaluluwang naipit sa panahon. May kailangan po kayo? Tanong ko. Pilit na nagpapakalma. Ngunit nag-uumapok ang takot sa aking dibdib. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Mga mata niyang malalim at puno ng lungkot. Hindi siya gumalaw, hindi nagsalita. Sumubok akong lumapit pero bigla siyang nawala. Parang usok na tinangay ng hangin. Nanlaki ang mga mata ko at pakiramdam ko'y biglang lumamig ang buong paligid. Pagdating ko sa bahay, nanginginig pa rin ako sa takot. Kinuwento ko agad ito sa aking lola, na agad namang namutla nang marinig ang aking kwento. Ang Eskinita bang yon? Tanong niya, halos hindi makapaniwala. Doon napatay ang isang matandang babae, maraming taon na ang nakalipas. Sinasabing hindi niya matanggap ang kanyang sinapit at hanggang ngayon, naghahanap siya ng daan pa uwi. Parang nagyelo ang aking dugo. Hindi ko na muling binalikan ang Eskinita. Ngunit sa bawat oras na dumadaan ako malapit dito, parang naririnig ko pa rin ang yabag ng mga paang walang sapin. Tila ba sinusundan pa rin ako ng kanyang anino?